It's a very political budget to my mind, and does not make an investment for future development. I wanted to comment also on PhilHealth, kasi nakita natin na buo sa wakas yung 60 billion na sinabi ng Korte Suprema isole sa PhilHealth dahil may batas. Ako'y nangangamba dito sa tinatawag natin na the keenness, the eagerness of the national government to gouge the government corporations. Parang parating sinasabi may excess revenue, excess funds ang PhilHealth. Yun ang dahilan nun. Pagkatapos nun, yung PDIC, nanganganib yung mga bangko kasi 107 billion na naman ang kinuha. Tapos para itatag yung Maharlika, di ba, yung DBP at LBP nagpasaklolo kasi nakuhanan sila na napakalaking pera, naging tagilid tuloy at kine-question sila. Ganon din yung GSIS na ginagamit sa napaka-questionable na mga investment kuno sa Outer Energy, DG Plus, NISE, kung ano-ano, NISIN, parang ano bang ginagawa nila sa ating GOCC? Bakit atat na kunin to na ito na lamang ang kumbaga mga korporasyon na bumubuhay sa atin? Opo, ma'am, sorry, sasegue lang po ako sa Joint Congressional Oversight Commission na binabanggit po ni Senator Win Gatchalian na Yes, that's bubuuin. correct. Opo, will you support that, ma'am? Anong thoughts niyo po on that? Well, I think that's a good move, but I cannot understand exactly how it will operate, and it was not discussed who would be part of it and what its powers and functions would be. Nabanggit lang oversight, as we all know, Congress has that third power in addition to budget making as well as legislation. May oversight power, which actually in the Philippines is largely underutilized. So maganda naman na magkaroon ng oversight. I think that's another good move. But we have to be very, very specific and strategic about its use. Mamaya, mauwi na naman yan sa katutak na investigasyon sa flood control, sa katutak na organisasyon. May task force sa Public Works, nagkaroon ng task force din sa Contractors Association, nagkaroon ng ICI, may Blue Ribbon, may House Investigation, may CIDG, kung ano-anong investigasyon, wala naman nakukulong. Kaya, eto nga, nauwi tayo sa napakaliliit. Ika nga, mga dilis, dulong, sardinas lang ang nakukulong. Yung big fish ay talagang nananatiling malaya pa rin. Yan ang mahirap yung oversight. Sana, totoong oversight. Opo, and ma'am, last, sorry, balik po ako sa impeachment. Sabi po ni Sen Win kahapon, hindi po nila napag-usapan yung impeachment, puro budgetary requirements lang po and impact to the people. Your reaction lang din po, Sen? Oo naman, napipilitan lang ako at talagang maging malisyoso. Ang totoo, hindi naman talaga napag-usapan sa budget. Wala naman talaga kasi nagbubunuan pa kami sa BICAM tungkol sa iba't ibang projects and programs sa budget. Pero nung nakita ko, eto nga, ng mga gilingan ng baboy, ayan na, yung mga napakaraming soft na lumobo, ang laki-laki, more than twice the amount that was stipulated by the President in the NEP. Pagkatapos nakita ko yung mga farm to market road, tapos yung kung ano-ano talaga napakarami at yung kinakaltasan napakahalaga. Para sa akin, wala itong uuwian kundi politika. It's a very political budget to my mind and does not make an investment for future development. Ma'am, magdadalawang buwan na kasing hindi pumapasok si Senator Bato de la Rosa. Meron po ba kayong balita tungkol sa kanya? Nung dati, nung umpisa, talagang nagte-text pa yun sumasagot pa Pero ngayon, hindi na sumasagot. Nate-trace daw yata ang mga cellphone. Ang kinukumusta ko na lang yung asawa niya, sina Nancy, at saka yung mga anak. Pero, ang alam ko, nagtatrabaho pa rin kasi nakakapirma pa rin
pumipirma pa rin, nagtatrabaho pa rin. Kaya medyo hindi naman yata tama yung sinasabi na no work, no pay. Kasi still working, sa totoo lang. Ang akin lamang, bakit announce ng announce na meron ng warrant? Parang tinatakot yung tao. Kung may warrant na, iserve na. Bakit inuupuan? Ano bang timing ang inaasahan? Tingin niyo ma'am, ano yung motive? Bakit kung may warrant itinatago ng ombudsman or ng DOJ? Hindi ko nga maintindihan parang tinatakot Ah, at di ko maintindihan dahil sinasabi ni Ombudsman Remulla na yung warrant nandyan na. Samantalang yung kapatid niya, si Secretary John Vic, ang sinasabi wala naman daw sa kanila at sa pulis ang warrant. Ano ba talaga kung kayo hindi magkaisa at panay ang announce ninyo ng paiba-iba, dapat ilabas na yan. Hindi ko talaga maintindihan ano yung inaantay. Ma'am, yun lang po yung tanong ko. Thank you po. I'm not sure why they're dangling this like a Damocles sword over Senator Bato de la Rosa. I think it's unfair, and if the warrant is actually there, it should be issued, it should be served and responded to by the lawyers. Salamat po. Ma'am, ang susunod po si Ann ng Brigada. Hi, Ann. Sorry, hindi tayo natuloy kanina. Go lang po, ma'am. Good morning po, Sen. Sen, tanong ko lang po, given na tinatawag nyo nga po na giniling at pinira-piraso itong budget, ano po yung parang na-foresee nyo na possible na mangyari dito sa 2026 natin? Kung i-encapsulate din nyo siya sa one word. Well, sinabi ko na nga giniling pero baboy pa rin. Ang akin lamang talagang very political budget nga siya dahil it provides so much ayuda in very, very curious cases. To my mind, talagang kailangan ng ayuda kapag may sakit. Sana linagay na lang sa ospital. Talagang kailangan ng tulong pag nasalanta ng bagyo, lindol at putok ng bulkan. Pero hindi naman linagay sa NDRRMC kundi kung saan-saan. At kahit may special provision, kasi sabi doon may special provision, ang politiko at mga legislators hindi maaring makialam sa distribution. Pero hindi maiiwasan, may bulong-bulong pa rin yan, may endorse, may palakasan, at meron rin mahihina sa oposisyon na forever na lang FLR or for later release or for never release. Ganon talaga yon. So, in one word, it's a hugely political budget. Okay, Balestan, given that po na sa tingin nyo hugely political budget siya, within the 2 years po na natitirang term po ng kapatid nyo na si PBBM, do you think may pag-asa pa po ba na may reclaim nyo itong pangalan po ninyo na Marcos? Nanghihinayang po ako, 2 taon na nga lang, wala pa tayong nakikitang napakagandang infrastructure. Palagay ko, yung inaasam-asam ng tao nung bumoto, nung 2022, ay magkakaroon ng Marcos Infrastructure Renaissance, yung mga public transport, napapawi sa traffic natin, yung mga kakulangan ng kalsada, tulay, at iba pang infrastructure sa Mindanao, masasagot na. Yung mga latest summer bridges, sana naging Negros, Guimaras, etc. bridges, Iloilo, lahat yung mga tulay ng Cavite, Bataan. Ewan ko kung may pag-asa pa habulin yan in the next 2 years kasi mga big time project yan, hindi naman agad-agad magagawa. Higit sa lahat, hindi naman natin pwedeng pilitin ang ating mga foreign donors and lenders pagkat hindi naman tayo nagbabayad ng ating share. Kaya nanghihinayang talaga ako, nakakaiyak, ang tindi ng mandate noong 2022, naubos dito sa kalokohan ng flood control, ayudang na politika at kurakot na hanggang ngayon, wala pang nakukulong na mga big time na politiko.
Sen, last na lang po sa end ko. Sabi niyo po sa mga ilang interviews na panood ko po, sabi niyo parang holiday season na pero hindi pa rin kayo nagkakaroon ng family reunion, and you even admitted na hindi na po kayo totally nakakapag-usap po ni PBBM. But since it's New Year and sinasabi new beginning, what's your message to your brother po? Especially na in the recent survey po, bumagsak po siya. Ah, ano bang message pa? Kasi talagang matagal na rin ng ganyan sa pamilya. Medyo malungkot nga, pero binibisita ko naman yung nanay ko. Okay naman yung nanay ko, 96 years old, matibay. At malungkot nga lang kasi hindi nga nagtitipon-tipon. Ano ang message ko sa aking kapatid? 2 taon na lamang at talagang pinaglaban natin to. Sayang naman at nauwi sa ganito. Ano bang message ko? Mahirap magpadala ng message eh, hindi masyado nakikinig. Walang naririnig kapag ayaw marinig. Pero Sen, may plan po ba kayo na mag-initiate ng pakikipag-usap sa kanya personally para makausap niyo rin po siya, since sabi niyo nga po 2 years na lang yung remaining at nakakapanghinayang din? Ay hindi, mahirap na kasi iba na kasi sa palasyo ngayon, maraming naghahari doon, hindi ka talaga makapasok at kahit makakausap mo siya, talaga iba yung nasusunod. Okay, thank you po, Sen. Next na po ata si Ma'am Celi po. Sorry, wala akong masagot na Ma'am, may maayos, no? kasi dinidedma naman tayo. Ma'am, may follow-up lang ako, may ka-clarify lang ako. Na-mention nyo kanina na may info kayo na by February, pwedeng makasuhan na sina Senator Jinggoy, Senator Joel, and former January Senator 15 yung date eh. Ang nakita kong date Oh. doon sa draft, January 15 daw. So ilang araw na lang, ifa-file na yun. Ilan na day after tomorrow ba? Parang ganun. Ay So, hindi, may draft. Next week pala. Parang So may draft ng kaso. Oo, May draft ng parang kaso against them. yeah, January 15 So, ma'am, yung sinasabi. Okay. So ma'am, dahil kasamahan nyo sa minority, Senator Jinggoy and Senator Joel, napag-usapan nyo ba ito? Na-mention nyo ito sa kanya? Sa kanila? Oo, nasabi ko naman, hindi ko alam kasi ang pagkaintindi ko, dati pa man talagang nagkukonsulta na sila sa abogado nila at nakita naman natin, sumagot na si Senator Joel, ano? Kaya alam na rin nila, talagang pinaghahandaan nila. Tapos yun nga, yung mga kongresista, ang balita ko, at pinatawag na rin nung 2 months ago pa si dating Senator Bong Revilla. Grabe nga nakakalungkot kung bakit mga senador ang pinunteriya, alam naman natin si Bonjing at yung Speaker's Office ang pinagmula ng flood control. Bakit nalihis ng ganito? So ma'am, ang sabi nga ni Senator Ping, dapat hindi selective yung paghain ng kaso sa mga involved sa flood control anomalies, kahit daw pumalapit sa Pangulo, kung talagang involved, dapat kasuhan. So sa tingin nyo nga, para nagiging selective? Pero sa totoo lang, nag-give up na ako dito sa flood control investigation. Mula nung tinanggal si Senator Marcoleta, pinipigil naman kami talaga na wag aakyat hanggang sa mabababang posisyon lamang ng DPWH, hanggang sa mga kontratistang pinag-utusan. Mga big time, ayaw banggitin, pinagbabawalan kami. Tapos na yung 1 minute mo, yung 10 minutes mo. Puros ganon. Kaya sa totoo lang, surrender na ako. Wala na talagang mangyayari rito. Moro-moro na lang to. Pero yun ho sa Senate hearing. Pero pagdating ho sa investigation ng Ombudsman, DOJ, umaasa naman kayo ma'am na pwede pa rin makasama sa makasuhan kung sa tingin nyo pangunahin dapat masagot dito si dating House Parang hindi, Speaker Romualdez. Imposible. Parang lalong hindi. Kung sa Blue Ribbon pa lang pinipigilan na kami. Mas lalo sa ICI, nag-resign na lahat ng member, wala pang lumalabas. Katakot-takot na listahan na at testimonya na. Wala pa rin. Pag tinanong, sinasabi, si Speaker daw, si Bonjing, nako, sabi si Speaker daw, hindi daw guilty. Pagkatapos, hindi binabanggit. Walang binabanggit, si Saldi ko lang. Parating hindi binabanggit yung mga taga-palasyo kahit lumilitaw ang pangalan nila paulit-ulit sa iba't ibang testimonya.
Tapos sasabihin pa, hindi lang sa hindi binabanggit at iniiwasan, pinagtatanggol pa. No evidence directly linking the speaker. Ano ba? Bakit kung ano-anong testimonya, binibigyan ninyo ng saysay? Pero yung pag umakyat, pag tumaas, wala kayong sinasabi, deadma, lahat irrelevant, lahat hearsay, talaga wala na tayong pag-asa na makukulong yung talagang nag-mastermind at nag-umpisa nito. So pinoprotektahan pa rin si Speaker Romualdez, sir, from the palace? Basta alam ko, paakyat. From speaker upwards, bawal na sabihin. So may concern ka ba as miyembro ng minority dahil nagtatago Senator Bato de la Rosa, and then kung sakali kumakasuhan at maaresto yung dalawa pa niyong miyembro ng minority, si Senator Bong and Expected na Senator natin yun. Jingo? Expected na natin yun. Kasi eto nga ang nangyayari, di ba? Dinampot na si General Pokis. Pagkatapos noon, maski doon sa signing ng budget, bawal na magdala ng cellphone. Bawal na talaga magsalita ng anuman ang oposisyon. Alam na namin na katutak na akusasyon ang ihahain sa amin.